Ano ba ang trabaho ng isang extra? Dito itanong natin yung mas malalim. Basta damuhan lang kami, natutulog, nakaupo. Tsagaan lang talaga kami. Hindi kami pwede umangal kasi alisin kami. Kumusta naman makasama si Marian Rivera? Mabait siya, kaya Si Maricel Soriano po. ako mas lalo po yun. Isang malungkot na kwento kadalasan na ikwento sa atin, na ibibida sa atin. Iko-call time sila ng alas 12 ng tanghali ngayong araw na. Pero kinabukasan pa sila makukunan. Ito po ba ay totoo? Kwentuhan niyo po yun. kami. Nangyayari po yun. Hindi ka nakunan ngayon. Lahat yun lang po yun. Kahit nabuti ngayon lang. Nakatulong po ba sa inyo ang Eddie Garcia Law? Mayroon din po nakatulog. Kaya lang iba ayaw, hindi sumusunod din. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw kung anong oras man dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Tulad ng madalas ko pong sabihin, katotohanan, realidad, kwento, sa likod ng kwento. Ito ay paglalahad ng mga kasaysayan, mga pangyayari at baliktanaw sa buhay ng mga artista. At this time, bakit nga ba kasama siya dito sa ating vlog? Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon tayo ng bisita na tulad ng isang komedyante, extra, kontrabida, lahat-lahat na nasa kanya. Please welcome, mas kilala sa showbiz bilang kung tawagin ay Pango. Magandang hapon po, magandang tanghali, magandang madaling araw. Ganon din po sa inyo. Pango, sorry po ha, kasi bago kami umupo rito, tinanong ko siya kung ano ang tatawag ko sa kanya. Ang sabi niya ay isang simpleng Pango daw. Ano po ang pangalan niyo in real name po? Jaime Cuales po. Jaime Wales. Apo. Balikan muna natin, paano ba nagsimula ang buhay artista ni Pango? Sino nga ba si Pango? Paano po ba kayo nagsimula? Ako po yung dating naging staff ni Chiquito, PAPA niya, bago ako napunta kay Dolphy. Lalala ni Chiquito, hanggang sa nakilala po ako ni Direk Pilising Constantino. Kinuha rin akong lista doon sa Barok. Tinanong ako kung marunong mag-line. Sabi ko, marunong naman po. Yun lang, nasama ako. After that, may ginawa si Direk Pilising Constantino nga, yung Bakikan. Sino mag-aakala ng isang Pango ay nakagawa na rin pala ng mga pelikulang siya ang bida at nakasama ang malalaking artista? Ano-ano pong pelikula ito? Una po sa lahat yung Bakikan, kay Noro, naging ano po siya ron, nakapartner ko. Tapos may kandalawa akong karibal na Amerikano. Tapos yung Chaplin and the Three Stooges, si P.M. Moran po, isa rin po sa mga naging ano ko. Naligawan ko na anak supposed to be siya ni Bamer Moran. Nire-retro ako dahil mayaman akong tao. Anong klaseng pelikula po ba ang napupunta sa inyo? Ba't iba po? May mapa-comedy, mapa-action. Sa action, nakakasama ko po sila, Kuya Ipe, mga Jinggoy, Ace Berhel, Bong Revilla. And then, the same place sa international naman po, si Sammo Hong. Sama Hong nakasama nyo. Sa isang pelikula, TV series man ito, pinag-uusapan madalas ang mga bida. Paano na yung mga character actor, character actress? Yung mga maliliit na sinasabi nilang nasa likod ng isang pelikula at isang TV series. At this time po, mas minabuti namin nakausapin ang mga tao na kabilang sa mga malalaking pelikula pero may maliliit na sweldo. At hindi lang po yan. Hindi rin sila nabibigyan ng mahaba at malaking publisidad kapag gumagawa sila ng pelikula. Tama po ba ako? Tama. Supposed to be po, bago ako nag-umpisa sa pelikula nung araw, nakakatanggap lang po ako nung araw, 50 pesos. Nung araw, that was 1974. Tapos naging 100, naging 150, 200. Nakatanggap lang po ako ng highlights ng malaki. Mga 1,000 yung meron akong stand from Campanaryo to Lambat. Walang kutso nung araw, Lambat eh. Yung ginagawa namin yung pelikula ni Dante Barona, tawagin siya yung Matala. Kasama po kayo doon. Po. Goals po, ang labas ko lang mga goals. Tanong ko lang po, curious lang po ako. Mas madalas po kasi ang nabibigyan pansin ay ang mga malalaking artista. Sila yung mga inuupo doon sa mga panel para interviewin ng mga reporters. Kaya sila ang nabibigyan ng publisidad. Kayo po ay naiiwan, hindi nabibigyan ng prioridad. Hindi nakikita, hindi napapansin, hindi nakakausap. Ano po ang feeling nyo doon? Sa akin po, okay lang po yun, hindi ako nasasaktan. Natutuwa naman po ako na-interview sila. Basta kami, okay lang kami sa isang tabi. Okay lang kami, nakikinig lang kami sa kanila. Pero this now, natutuwa ako sa kahit pa paano. Ang isang maliit na manlalabas na katulad ko ay naimbita niyo po. Ako po ang higit na magpasalamat dahil sa pagkakataong ito, marami po kaming matutuklasan sa kwento, sa likod ng mga taong malaki ang papel sa isang pelikula o TV series pero hindi naman po nabibigyan ng pansin. Particular
partikular na ng publisidad at mga commercials. Nakagawa na po ba kayo ng commercials? Actually, nag-audition po ako eh. Napili kami, 3 eh. Kaya lang pumasa si Tangkad eh, yung malaki. Hindi pa po ako experience sa commercial. Yun lang po, audition. Sa isang shooting sa isang pelikula, maikukuwento niya ngayon, ano ang kalagayan ng mga kagaya niyang character actor? Nasaan po kayo kapag may sarili po ba kayong room? Kayo po ba ay nasa malamig na room? Masarap din po ba yung pagkain ninyo? Nakatulad ng mga pagkain ng mga main character? Kwentuhan niyo po kami. Nung mga bago-bago pa ako, naka-separate kami lahat, nakaiwalay kami. Naka-plastic tray kami at nakaiwalay. Hindi kami kasama sa mga VIP. Naka-experience lang po ako na makasama ko sa lamesa kasi ayaw niya na hindi kasama sa lamesa. Si Mr. Po, lahat kami kasama. Kung anong ulam niya, anong pagkain niya, hindi pagkain namin. Mr. Po, Fernando po. Fernando PJ po. Sino ba si Fernando po Jr. sa buhay niyo? Ano-ano po ba yung mga pelikulang nagawa ninyo kay Fernando? Arupiyang Dagat, Lakdang Gubat, Totoy Bato, King. 4 na pelikula po yun. Isang alaala. Ano po ang inyong alaala sa Daki? Actually, may shooting ako doon sa loob na studio na postpone. Pakap na lahat, pagtahinga lang ako na doon. Nakita niya ako. Tinawag ako ng gwardiya. Pinapirma ako sa logbook. Yung pirma ko pala sa logbook na yun, bibigyan na ako ng bigas. Ilang tao na, hindi ka lang magsasalita. Bibigyan ka ng bigas, bibigyan. Saka, same time, sa shooting, pag hindi ka kasama sa shooting, at nakita ka niya, automatic, pagpakap nun, patatawag yung staff niya, bigyan mo na kanya, pampamilya. Kaya lang lowest po nun, 3K. Isa-isahin po natin ang mga artistang nakasama niya po, particular na po sa action. Si Bong Revilla po, kumusta naman po? Nakasama niyo po ba si Senator Bong Revilla? Mr. Bong Revilla, nakasama ko na rin po dun sa Alias Pogi, yung pelikula niya. Pero magandang nalabasan ko sa kanya, yun nga po sa Alias Pogi 3. Ganon din po siya, pagkatapos ng shooting, bukod sa payment mo, bibigyan kami ng Generous. honorarium na galing sa bulsa niya, hindi sa, ganun po siya ex-Berhel, ganun din po si nasirang ex-Berhel, nasirang Dolphy, manager Si Ace Berhel po, paano nyo naman po siya nakasama sa ang pelikula? At anong klase po siyang kasama? Invite po ako ni Direk nung nabubuhay pa si Direk Jun Posada. Sinama niya ako. Supposed to be, 4 kaming manliligaw kay Marisol Soriano sa palengke. Larry Silva, Boy Gomez, ako. Doon sa siya nga supposed to be ang manliligaw rin kay Maricel. Ayos sa kanya ni Maricel. Kami lang ayaw niya. Siya nasusupir kulit. Si Lito Lapid po. Nakasama ko na rin po. Si Mr. Lito Lapid naman po, si Senador. Bihira pa ako lumabas. Nakasama ko siya. Talent coordinator po ako. Nung araw bago ako napunta. Sa Bukang Liwayway, under production ng Bukang Liwayway, Mr. and Mrs. Presi Taladera, Jerry Taladera. Nasama ko po siya noon. Yung title niya na, isang at dugo ni Abraham. Ang yumaong si Rudy Fernandez. Kay Baboy, nakasama ko na rin po siya. Kay Maricel din ang partner niya. Hindi ko na maano yung title, matagal na rin po. Halos lahat ng mga artista, particular na in action, nakasama mo. Opo, kasama ko. Si Coco, kasama ko na rin po. Si Coco Martin, Opo. nakasama mo naman. Opo, Saan niyo po nakasama si Coco Batang Martin? Quiapo po, ang taping. Ano po kayo sa Batang Quiapo? Caretaker kami ng napadpad sila sa islang island na resort. Kami ang nakita niya, caretaker ng resort. So nakita, nabubuhay pa si Dinky do, kung eksena ko. 4 din kami noon. Si Dinky do, si Nognog ako, at si Bantay. Kumusta naman pong kasama sa trabaho si Coco? Ay nako, super po. Nakasabi ko super kasi kung ano naging ugali ni Mr. Po at PJ, ganon din siya. Hindi ko akalaing binigyan ako ng pagkain ng staff niya, kakain na ako. Kaming 4, paglatag ng pagkain. Sinundo kami si Mr. Martin, direct ako, si Nognog, si Bantay. Dito kayo sana sa separate pa lang siya sa pagkain sa amin sa table. Pati tubig, siya nagbibigay sa amin, asikaso kami. Tapos may sarili kaming kwarto sa taping. Kung inyo pong mamarapatin, gusto ko lang pong itanong sana, sa bawat series po ng ginagawa po ninyo, magkano po ang talent po ninyo? Depende po, hindi po pare-pareho eh. Yung pinakamataas po, Yung actually, itong pinakamataas na natanggap ko is kay Coco 5,000. Ano ito? Per day ho ito? Apo, Yung pinakamababa naman po. 1K lang, nakuha namin. Pero nung gumawa ako ng international dito, awan ng Diyos, tapos ko yung bahay ko dito sa may Tandasura. Yung ginawa ko kay Samuong, saka kay Chuck Norris. Kay Samuong, Heroes Don't Die. Kay Chuck Norris, mga Vietnamese ang nabas May dialogue din po kayo doon. No, Rebel. Ganun lang kasi Vietnamese. Sa, Vietnamese. Ganon din kay ang labas ko Chinese, kay Samuong. May mga stunt na meron na Kasi at the same time, ako dumodouble sa kanya. Kasi kasing height kami, pareho kami ng katawan noon. Yung mga bagsak niya. Ako po ay curious. Gusto ko lang pong itanong sa inyo. Kapag kayo po ay nakikita ng mga tao, nagkakagulo yung mga tao sa artistang sikat. Kayo po ay, sorry po ha, Okay lang po. naiitsupera. Ano po ang saktong nararamdaman nyo? Gayong kayo po ay artista din, na tulad ng mga sikat na artista. Kung sa akin wala naman, okay lang ako. Kasi mas may pangalan yung tao sa akin eh. Kaya lang, obligado talaga po
pupunta. Pero pag ako'y napalayo naman, sa area niya, may mga tao rin lumalapit sa akin. Sakay ako ng bus. Eksakto, napapanood nila yung TV ko. Pelikula ko. Pati lahat ng pasahero sa akin, pati yung konduktor nila, pinagbabahay. Kuya, ikaw yan. Walang bayan, libre. 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 Pag may mga nagpapapicture din Ang sa inyo. title kasi ng pelikula na napanood ko sa monitor nila is Andres Desaya. May nagpapapicture din sa inyo. Meron po. Tanong ko, ano ang feeling ninyo kapag kami nagpapapicture Ay. sa inyo at nakikilala kayo ng mga tao? Masaya po ako kahit pa paano, hindi ko akala ito itsura ko ito mayroong mga estudyante at mga ordinaryong tao lumalapit para magpapicture sa akin. Hindi lang po ordinaryo, minsan may mga mayaman pa lumalapit. Nakbayan ako. Huwag natin hamakin ang ating itsura. Sorry po ha. Pero yung itsura na yan ang minahal ng tao. Yan yung nakilala ng tao. Yun nga po, tutunan ko po yung salita niya kay Manager Dolphy. Kung ikaw may nasasalubong na tao, may sa'yo pangit ka, tanggapin mo. Dahil yan ang puhunan mo, sabi sa akin. Huwag mong ikahihaya kung hinahama ka man nila. Kung ano sabihin sa'yo ng mga tao makakausap mo. Sa simula po ba, pag sinasabi kang pango, pangit, hindi kayo nasasaktan? Ay, hindi naman po. Okay. Mula sa pagkabata ninyo. Hindi. Maliban nung bago ako makunta sa showbiz, nung bata ako, element lang. Medyo ng konti. Medyo Nasasaktan ka? nararamdaman ng konti. Oo. Pero ito late lang wala. At dapat mong ipagpasalamat. Oo, okay. Dahil Yung nagagamit ko sa trabaho, ito ang aking itsura. Sa lahat, sa pelikula, sa tablado, kahit ano nagagawa ko. Ito, supposed to be, nakikita niya, normal ako. Pero itong mukhang ito, nagagawa kong aso, 4 na klase na mukha. 4 kind of faces of dog. anong mga aso to? Pitbull, Bulldog, Shih Tzu, Hero's Dog, yung naputo ng mukha. Kaya kung gusto niyo pong makita, ipapakita ko po. Ngayon? Sample. Sige nga, napag-usapan na lang din ha, na kaya niya palang gumawa at maipakita yung 4 na klase ng aso. Sige nga, tutok nga natin yung camera. Bulldog. Next po. Pitbull. Next po. Gabang, Hero's Dog. Itong aso to ay, kaya sa tinawag na Hero's Dog, siya yung bata sumagip na masasagaan sa photography. Sinagip niya yung bata, nabuhay yung bata. Kaya lang siya na-accident. Nabiyak yung mukha ng aso. Nabiyak yung mukha ng aso. Yes, ito po yun. Yung last mong isang aso. Shih Tzu. Shih Tzu. Oh, di ba? Komedyante, aktor, ang daming talent. Ito po ba, pag sinasabi kang mukha kang aso, hindi ka Ay, nasasaktan? hindi po. Kasi nagagamit ko siya sa trabaho. Ultimo nga mga kasama ko na sa trabaho, mga taga-pelikula eh. Andiyan na si Pitbull. Andiyan si Pao kasama si Pitbull. Eh, Pitbull ako rin. Inaral po ba ninyo yan? Nakasanayan ko na rin dahil pag nag-show ako sa entablado, natutuwa yung mga audience pag ginagamit ko. Train ko na. Tuloy-tuloy. Hanggang sa Shih Tzu, Bulldog, Pitbull. Eh kasi may kapartner ako sa entablado. Si Mr. Toro. Kaya lang wala na siya. Ngayon nag-MC na lang ako. Sabi nung isang director sa stage, pintay mo na yan. Eh, tinuloy-tuloy ko na. Si Bishop pa ako mga sigarilyo. Inom akong tubig. Bubugan. May usok, pero buhay yung sigarilyo. Papasok ko yung sigarilyo sa bunganga, sa mata. Lalabas ang usok sa tenga. Yan, mga ganun. Kaya niyo yun? Yes. Tanong ko lang po, nung kabataan po ninyo, saan po ba kayo lumaki? Ako po laki siyang palok dun sa Holy Trinity Church. Kasi siyempre, ako po naging sa Christian din ako dun sa Holy Trinity. 74 hanggang 76. Nasa pelikula na rin pa ako. Inampon ako ni Father Jose. Siya rin kasi nagpaaral sa akin bago ako napunta. Ilan po kayo magkakapatid? Actually, 2 lang po kami dito. Pero ako na lang, isa eh. Patay na, so ikaw na lang. Yung babae po na pangalan sa akin, nasa Bisaya. Kapatid nyo sa nanay at tatay. Opo. Kamukha nyo po siya. Hindi na po. Basta sa akin. Mas maganda yun. Kamukha siya ng mama ko. Kanino po kayo nagmana? Sa nanay, sa tatay? Talagay ko sa tatay po. Hindi pwede sa nanay. Ang nanay mo maganda. Simple lang kayo mag-i. Habang tayo nag-uusap, siyempre, pango, no? Oh. Nakatingin ako sa ilong mo, may biyak. Oo. Kaya ginagamit ko rin yun yan. Palang tatanong, ano yan? Ano ba? Accident? Hindi. Clip nose. Ang buhay natin, pinangingiti ng mga komedyante. Pero sa likod nito, malungkot, nagtatanong, higit sa lahat, may luha. Masaya, may lungkot. Masaya, malungkot. Kaya yung ano natin sa showbiz, 2 itsura eh. Siya nakangiti, saka isang nakamalungkot eh. Yung
lungkot na nararamdaman ko, yun lang mawala si mama ko, saka yung kapatid ko. Ako na lang nandito, saka yung mga anak ko. Dumarating sa punto, sabi nga nitong si Pango na wala. Lalo pat wala siyang racket, wala siyang pelikula, wala siyang TV series. Ano po ang ginagawa ninyo? Ang pinagkakabalaan nyo kapag ganitong wala kayong pinagkakakitaan sa showbiz? So, nasa bahay lang po. Bahay lang. Kung anong magagawa ko sa bahay. Pag may tumawag sa akin na birthday, para ayayin yung mga bata, iniimbita ako, pupunta ako. Yun lang po nga, dapat yun. Pag napasaya ko yung bata, pag uwi ko, kahit pa paano, meron akong pang pasalubong sa bahay. Birthday party, anniversary, kasalan, mga event. Habang tayo po ay nag-uusap, binabalik tanaw ko, pinag-aaralan ko ang nakaraan nyo. Mostly sa mga kagaya po ninyo na ginagamit po yung aura, yung itsura, sorry po yung kapangitan, ay madalas nahahamak. Kayo ba ay hinamak na ng artista? Nakaramdam na po ba kayo ng sakit dahil pinagsalitaan kayo ng hindi maganda? Magmula nung ano po, wala pa naman po ako na kapag sabi sa akin, maliban na lang na kasi oras ng pagkain. Pango! Kaya na! Yun lang. Walang nanlait sa inyo na Wala naman, wala. Tinawag lang sa Pango. Yun lang. Mga kapwa ko, staff, biruan, meron nangyayari. Pero wala life wala. Bilang isang extra, aminado kayo nag-i-extra kayo, di po Opo, ba? oo. Ano ba ang trabaho ng isang extra? Dito itanong natin yung mas malalim. Kasi ang alam lang natin sa extra, lalabas lang sa isang pelikula, sa TV series, lalakad magsasalita ng konti, extra na. Ano ba ang buhay ng isang extra? Paano kayo na pupunta ng taping? Anong ginagawa nyo sa mga shooting? Buhay ng exo ko. May sitwasyon pag tinawagan kami, may kanya-kanyang grupo. So, dito kayo kasi ibibibay na kami sa ilo. Kasi wala kami din. Tapos damuhan lang kami, natutulog, nakaupo. Tsagaan lang talaga kami. Gano'n namin nung araw bilang extra. Kung ano yung nandun sa set, tatanggapin namin. Hindi kami pwede umangap kasi aalisin kami. Napakadaling alisin po ng isang extra o ng character actor na tulad po ni Pango. Anytime makagawa ng kasalanan, hindi kailangan ng produksyon. Paano nyo po pinag-iingatan ang inyong role sa mga pelikula at sa mga TV series? At paano kayo nakikisama sa mga EP at maging mga artista? Nung araw po kasi, pag ako na-schedule, hindi ko po inaano na ako yung bilang isang artista. Tumutulong po ako sa mga staff, mga crew, pagbubuhat ng gamit, baba, catering, dapat ng pagkain sa artista, tumutulong ako. Pag nilili sa set, ayaw ko makakakita kasi kalat sa set. Isa yun sa mga nagustuhan ng mga director na naging malapit sa akin at yung mga production na malapit sa akin. Maway sa Bukol ni Wayway, doon ako tumagal. Tapos sa ABS, nasama ako. Sa Home Along the Riles, ang haba ng ano ko dyan. Natagal kayo sa Home Along the Riles. Mga sunog baga. Ay, oo, mga sunog baga kayo doon. Kumusta si Dolphy? Nung mga panong buhay pa si Dolphy, paano siya makisama sa inyo? Nasa adob lang po siya ng kaupo lang. Pagka siya nang kausapin ta, patatawag na. Walang pwedeng maligarilyo sa area kasi meron siya mabait siya. Pare-pareho siya sila, TJ. Dolphy, pag nakita, kahit hindi ka kasama sa set, bibigyan ka ng pera. Tatawagin din yung staff niya. Ngayon, halimbawa, nagsiset kami, shooting kami, at hindi kami nakunan. Kasi nung araw, pag hindi ka nakunan, wala kang bayad. Walang bayad. Eh, naano ni manager yun. Kaya pag uwi namin, bibigyan kami. Siya na nagbibigay pang-allowance namin. Ganun siya kaano sa mga tao. Ayaw niya na nahihirapan, ayaw na nagabiado. Gusto niya mangyari. Sa mga artistang babae, sino naman po ang mga nakasama ninyo? Maliban kay Nora Honor na naging lead din man kayo sa Bakekang. Si Maricel, Pia Moran, Marian. Kumusta naman makasama si Marian Rivera? Okay naman po. Kaya mabait siya. Kaya lang magkalaw-gawin na. Palabiro din. Si Maricel Soriano po. Ako mas lalo po. Tahimik pero tahimik na maingay. Maingay na. Matanong. Ito na ako. Gano'n. Isang malungkot na kwento kadalasan na ikwento sa atin, na ibibida sa atin ng mga character actor or ng mga extra na. Iko-call time sila ng alas 12 ng tanghali ngayong araw na ito. Pero kinabukasan pa sila makukunan. Ito po ba ay totoo? Kwentuhan niyo po yun. kami. Nangyayari po yun. So, call time ka ng madaling araw. Call time, let's say, 4 o'clock. 5 on the set. Pagdating sa set, tambay kayo. No? Area. Mga talent, wala pa. Nag-aabutin ka madaling araw. Last minute, tsaka lang makukunan. Yun, nangyayari po yun. Paano po ang swelduhan nun? May caretaker po eh. Paano ang talent pinon? Halimbawa, hindi ka nakunan ngayon kasi in-schedule ka na alas 12. Pero kinabukasan ka pa pala kukunin. Paano ang budget nun? Paano ang bayaran po nun? Ang nakipag-usap po dyan, yung caretaker, yung taong na kumuha sa amin. Nadadagdagan po ba halimbawa? Magkano ngayon po ang rating po ninyo? Magkano halimbawa po? Halimbawa ay 5K po. Halimbawa po 5,000 ngayon itong araw na ito pero hindi kayo nakunan. Kinabukasan pa kayo nakunan. May additional payment po ba yun? Meron po. Ibigay na kalahati. Magiging isa't kalahati na ang... Hindi. Yung 1/2 lang. Kalahati lang po.
Hindi ka nakunan ngayon. Mm. Kalahati lang po yun. Kahit nabuti ngayong umaga. Ngayon, meron lang kami ibigas sa slow. Yung ibigas sa slow, may limitado na oras yung mga trabahador. Hindi ka na pwede lumampas. Lalo na pag senior, may limit na oras. Nakatulong po ba sa inyo ang Eddie Garcia Law? Meron din po nakatulong. Kaya lang iba ayaw, hindi sumusunod yung iba. Yung iba sumusunod naman. Ibang company sumusunod. Yung iba hindi. Bukod dun sa ginawa niyong international film na sabi nga ninyo ay nagkaroon kayo ng bahay na ipatayo. Opo. Tanong ko po, nito pong kayo po ay nag-extra-extra sa mga pelikula, sa mga TV series. Nakakaipon din po ba kayo? Ayan po, isa sa sa akin ni na si Ron Lorpe. Ang sabi niya sa akin, kay maliit, kay malaki kita mo. Ang importante, makapagtabi ka. Magtabi ka lang para sa pamilya mo, magtabi ka lang para sa'yo. So, nangibabaw po sa akin yun. Hanggang sa makapag-ipon ako, may nakita akong isang rights lang supposed to be dito. Binakuran ko muna yung tinaniman. Nung magkapera ng maayos, pinadiran ko na hanggang sa inayos. Yung kinita ko dun sa kasama kong binuhos ko ron. Hindi naman maganda, kasi may bahay lang. Para magkaroon lang ng maayos na pamilya ko. Pamilya nyo. Sino-sino nga ba ang anak ng isang pango? Anong pamilya meron siya? Ilan po ang anak niyo? 6 po ang anak ko. Ang Sino-sino panganay po ko- sila? Ang pangalay ko lalaki, si Michael. Sumunod, si Maria Perry. Pangatlo, si Jenny Rose, babae. Ang pangapat, si DMA. Bunso si Bioli. Nakatapos po ba sila ng pag-aaral? Kwentuhan niyo po kami. Meron po. Meron po akong anak ko nakapagtapos na. Yung lalaki ko, may trabaho na maayos na trabaho. Ano natapos po ni Bioli? Marketing. Marketing. Yung isa, teacher. Ang galing. Yung isa sa sales. Sino mag-aakala ng isang extra na tulad ni Pango na masilip man o hindi sa mga TV series at sa mga pelikula ay makapagpupundar ng bahay, makapagpapatayo ng bahay, magkakaroon ng maayos na pamilya at maitataguyod at makapagtatapos ang kanyang mga anak. Ito ba ay bunga lahat ito mula dun sa pinaghihirapan mo bilang extra, bilang Pango ng showbiz world? Opo, nato yun. Galing sa aking naghihirap sa larangan ng pelikula. Ang aking bahay kahit sa paano. Natutuwa ko kahit sa paano masaya sila sa munting tahanan namin. May apo ko, may apo na rin ako, 14. 14 ang apo mo. No, 4 yung may asawa. Pero isa lang ang asawa mo. Isa lang po. Hindi nagdalawa. Hindi. Hindi nagtatlo. Wala akong mangyari. Bakit naman wala mong mangyari na mag-asawa ka ng dalawa? Bakit wala mo? Alam mo mangyayari? Napitin lang kasi matuway sila sa aso nagsasalita. Alam mo, pag kumanta ako, ay nakita sila na si Doberman. Yan, lalapit sila. Marunong din kayo kumahol. Oo naman. Minsan nakakamali pa ka pag nasa intonado. Una yung aso doon, kumakaw pusa. Lahat tayo ay pumapanaw. Bawat kwento may tuldok. At kung magkakaroon ng tuldok ang buhay ng isang Pango at kung totoong may reinkarnasyon, gugustuhin niyo po ba uling maging isang Pango? Mananatili. Gusto, pag mamatay kayo at muli kayo mabubuhay, gusto niyo, yan uli ang buhay ninyo? Yun pa rin. Bakit po? Gusto ko pa rin makita ang sarili ko. Hindi lang nakagislan ko eh. Ayaw ko nang baguhin. Kung ano binigay sa akin, yun, tatanggapin ko. At kung wala na ako at sa ibang ano na, gusto ko makita ko pa rin sarili ko. Na ito pala ako. Ito pala naging itsura ko. Nung nabubuhay ako. Ayaw mong baguhin. Ayaw. Kapag nakakita po kayo ng salamin, pagising niyo sa umaga, ano agad ang sinasabi niyo kay Pango? Yung mga bata, pag nakikita ko, Papa, ang lakas ng loob mo na lamig. Hindi ka ba naiiya sa sarili mo? Hindi ka ba nakukonsensya? Huwag lang pinupuna, anak. Ay, yan ang ano ni Papa niyo eh. Kung wala yung ganyang ayos na mukha, di wala na tayo. Ako, asan kayo ngayon? Isang anak ko, ako nga pala. Puhunan mo nga pala yan. Anong natutunan mo sa buhay mo? Ay, malaki. Una sa lahat, nung napasok ako sa pelikula, yun nga, pag-iipon, makisama, lahat ng mga kasama sa trabaho, makipagkaibigan, maliit man o malaki, mga audience, lahat ng mga taong makakaharap mo. Huwag mong pakita sama ka, pangit ang ugali. Pakita mo, lagi ka nakangili. Kahit na pangit ka, paningin nila, pakita mo nakangiti ka pa rin. Pag nakakita po kayo ng gwapo, nangangarap din ba kayong, sana ito ako eh. Ay, minsan po, ano sa akin sa isip ko lang eh. Ganito kaya itsura ko. Siguro hindi ako makapag-asawa na isa. Siguro makapag-asawa pa ako ng isa. Mabuti na lang, hindi ako naging ganito. Tama na ito yung itsura ko. May halong ingit. Kaya gwapo eh. Pero, Sakit mo sa kalooban kung pangit ako. Wala akong magagawa. Ito pinagkaloob tayo. Huwag ka na magselo. Kasi change ako. Huwag ka na magselo. Sila pinagay sa'yo eh. diyan ka kumikita, diyan ka nakilala. Oo. Sa mga nanonood po sa inyo, ay, yan pala si Pango. Anong gusto niyo sabihin sa kanila? Ay, salamat. Eh, uy, Pango, kung pangit ka pala sa sa pelikula, mas pangit ka pala sa personal. Ay, salamat. Salamat.
Salamat. Nagpapasalamat ka talaga? Oo, Kung salamat. sinasabihan kang pangit, Oo, magpasalamat ka. Salamat. Salamat sa pagpuna mo. Hindi ka nasasaktan. Hindi, okay lang. Kasi kung wala naman itsura to. Masarap ba ang buhay? Maganda ba ang buhay? Makulay ba ang buhay ng isang pango sa showbiz? May halong kalungkutan din. Tulad ito sitwasyon ngayon, walang income. Kaya layo muna ako, sa bahay lang ako. Mga bata, kasi mga bata, taka po, pag nagumero, masanay lang kami. Lo, tatawagin lola niya. Lola, andito na si Lolo pag may pasalubong. Pag walang pasalubong. Lola, nandito na si Lolo Pango. Kung may gusto kang sabihin at ibulong sa Diyos bilang pango, bilang ordinaryong tao, bilang artista, ano yun? Bigyan pa niya ako ng pagkakataon. Madagdagan niya pa ang aking buhay. Para lang sa gayon mabigyan ko pa ng maayos na kabuhay ang pamilya. Madagdagan ng kasiyahan habang ako'y nabubuhay. Bago nga ako natutulog Lord, huwag niyo muna akong kunin. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Para maging maayos ng aking pamilya. Susunod ako sa diary. May diary pa ako Kada madudulog ako. Lagi nga sa huli ng diary ko. Maraming salamat po Lord. Sa araw na to. Mga binahagi mo sa akin. Yan ang pinali ko sa diary. Pasasalamat sa kanya. Ano ang higit na pinasasalamatan mo? Siya lahat. Kung wala siya, wala ako. At siyempre, muna siya. Pangalawa, yung mga taong tumutulong sa akin. Mga nakakaalala. Pangatlo, mga nagmamahal. Kahit na ganito ang itsuran daw. Mahal nila ako kahit pa paano. Puso kong pasasalamat sa kanila lahat. Priority ko talaga siya. Nagpapasalamat! Malaki ang kanyang utang na loob sa kanyang mga fans. Nariyan ng Diyos daw sa kanyang tabi na talaga namang hindi siya pinababayaan. Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo. Isang kwento ng isang extra. Kwento ng isang taong sa likod ng camera at sa harap ng camera. Maliit man o malaki ang role, ginagagampanan niya ng gusto. Kumikita man siya, pinagkakasya niya. Maliit man ang sweldo, maliit man ang talent fee, napapagkasya. Maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you very much. Punong-puno, sigsik ang kwento po natin ngayon. Nakakatawa, nakakaiyak, higit sa lahat, tagos sa puso ang buhay ng isang extra na tulad ni Pango. Realidad, real talk, kwento sa likod ng kwento. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.